Welcome back sa ating channel, mga kababayan. Panibagong yugto na naman ng kontrobersyal na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang ating nasasaksihan. At sa tanong ng marami, matutuluyan na nga ba hanggang dulo ang impeachment case laban kay VP Sara? Ang sagot, oo, nagpapatuloy na ang proseso. Sa ngayon, hindi lamang ito usapin ng impeachment complaint sa House of Representatives. Nasa Senate Impeachment Court na ang kaso at isinasagawa na ang paglilitis noong Agosto 2004-2026. Umabot na sa Day 17 ang impeachment trial. Pero bago tayo magbigay ng konklusyon, mahalagang tandaan, hindi pa convicted si VP Sara Duterte. Patuloy ang paglilitis at kailangan munang dumaan sa mga ebidensya, testimonya, pagtatanong ng mga senador sa hukom at depensa ng kampo ng Vice President. Sa kasalukuyang proceeding, nagpapatuloy ang testimonya ni Gina Acosta, dating Special Discharging Officer ng Office of the President. Kabilang sa tinatalakay ang paggamit at liquidation ng confidential fund, at dito lalong umiinit ang sitwasyon. May mga panibagong testigo at dokumentong gustong iharap ng prosecution. Maging ilang opisyal ng Armed Force of the Philippines ay hinihiling na humaharap sa impeachment court kaugnay ng usapin sa confidential funds. Pero hindi naman tahimik ang kampo ni VP Sara. Paulit-ulit nilang ipinapakita na haharap sila sa proseso at ipagtanggol ang Vice President sa pamamagitan ng kanilang mga abogado. Sa simula pa lamang ng trial, sinabi ng defense na layunin nilang makamit ang acquittal ni VP Sara. Kaya ngayon, dalawang panig ang malinaw na naghahanda. Ang prosecution handa sa kanilang mga testigo at ebidensya. Ang defense handa naman sa pagkontra at pagpapaliwanag sa mga aligasyon. At mahalaga ang puntong ito, ang impeachment trial ay hindi simpleng palitan lamang ng mga akusasyon. May proseso itong kailangan sundin. Maging ang impeachment court mismo ay nanawagan sa publiko na humagwawalan ng pasyensya at patuloy na magtiwala sa proseso dahil ang layunin ng paglilitis ay alamin ang katotohanan. Samantala, sinubukan ding palabasin ang proceeding. Sinabi ng House of Prosecution Panel na bukas sila sa pagbabago ng schedule at pagbabawas ng kanilang witness list upang matapos ang kanilang presentasyon ng mabilis. Ngunit hindi isinasakripisyo ang due process. Target nilang matapos ang presentation ng kanilang ebidensya pagsapit ng Setyembre. At mayroon pang isang mahalagang development. Noong August 5, ibinasura ng Supreme Court ang mga petition na kumo-question sa House of Impeachment proceeding laban kay VP Sara. Dahil ayon sa korte, naging muot na ang mga isyu matapos maaprubahan at maipasa sa Senate ang Article of Impeachment. Ibig sabihin, ang laban ngayon ay hindi na kung nagsimula ba ang trial. Nagsimula na ito. Ang malaking tanong ngayon ay ano ang magiging resulta pagkatapos marinig ng impeachment court ang lahat ng ebidensya at depensa. Makukumbinsi ba ang prosecution, ang mga senador sa hukom, o makakapagbigay na naman ng defense na sapat na paliwanag upang maibasura ang mga aligasyon laban kay Vice President Sara Duterte? Sa ngayon, wala pang final na conviction. Kaya dapat maging maingat tayo sa mga kumakalat na balita na nagsasabing tapos na ang impeachment o convicted na si VP Sara. May mga maling post na kumakalat online at kinumpirma ng fact-checker na hindi pa tapos ang impeachment trial. Mga kababayan, tuloy ang proseso. At habang nagpapatuloy ang paglilitis, parehong may pagkakataon ng prosecution at defense na ilahad ang kanilang panig. Sa huli, hindi dapat social media ang magdidesisyon, hindi rin dapat haka-haka ang ebidensya, testimonya, batas at proseso
ang dapat pagbatayan, kaya manatiling mapanuri. Huwag agad maniwala sa mga headline at hintayin ang opisyal na resulta ng impeachment court. Dahil ang tanong ngayon ay hindi na kung matutuloy ba ang impeachment trial. Nandito na tayo sa trial. Ang tunay na tanong ay ano ang magiging hatol matapos marinig ang buong kaso. At habang papalapit ang mga susunod na pagdinig, mas marami pang ebidensya at testigo ang maaaring marinig. Kaya mga kababayan, abangan natin ang susunod na kabanata ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. At tandaan, ang paglilitis ay hindi pa hatol, ang aligasyon ay hindi pa conviction, ang decision ay nasa proseso pa. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinion, just comment below sa ating comment section at ating tatalakayin. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga nagbabagang mga balita. State Department na kung saan ay sinanction, okay, ang presidente, okay, yung judge, yung pinakamataas na si Judge Tomoko Akani ng Japan. Right? Balikan muna natin yung timeline at Saravina, Irene, Shirley, Kaloy, Gregory, Shirley, Mary Jean, Enriquez. Okay, very good. Ngayon, mga palangga, mga kababayan, magandang senyales ito na lagi na lang nagre-release ang gobyerno ng Amerika na i-sanction nga itong mga tiwali dyan sa ICC, lalo yung kanilang presidente na si Judge Tomoko Akani. Based dito sa article ng state.gov, okay, kasama si Abdoulaye Seye, okay, ng Senegal, isang senior trial lawyer naman sa Office of the Prosecutor. Bakit natin ito pinag-uusapan? Dahil nga August 18, kahapon, sa Amerika ay naglitanya na naman ang Amerika patungkol nga dito sa pag-sanction ng mga financial assets nila kung meron man sa Amerika ang mga tiwali o yung mga kasabwat ni Bangag sa pagpapadukot o pagpakidnap kay PRRD. Based dito sa article ng State Department o ng letter, mga kababayan, ay, here we go. Basahin natin saglit. Maiksi lang naman to. Okay? The Trump administration has been clear. The International Criminal Court is a corrupt and fatally politicized supranatural court that has maliciously abused its authority and exceeded its mandate. We will not tolerate its assault on state sovereignty. Kasi di ba kinakasuhan nila yung mga American citizens o yung mga sundalo din sa Amerika na wala naman silang jurisdiction. It's the same thing with Israel. Di ba? Nag-release sila ng warrant of arrest kay Netanyahu last year at hindi naman sila state member. So ito yung kinagagalit ng Amerika. Tuloy natin babasahin. Sabi niya, the ICC has repeatedly attempted to assert authority over nationals of the United States and other countries that have not consented to its jurisdiction. Kasi sabi lang, or ratified the Rome Statute. This sets dangerous precedent for all nations. Exactly. Walang jurisdiction, hindi sakop ang Amerika and Israel. We'll talk about America. Amerika sa jurisdiction ng ICC dahil hindi tayo dito sa Amerika, miyembrong bansa. Pero gusto nilang arestuhin, gusto nilang panagutin ang mga American citizens. Kaya ito yung reason kung bakit sinasanction sila ngayon. Our whole government campaign to dismantle the threat posed by the ICC to national sovereignty will be sweeping, and we expect more countries to join our campaign by ending their funding and participation in this politicized and unaccountable court. Totoo. Dahil ginagamit lamang ng ICC ang kanilang political interests. Ginagamit yung mga funding o mga pera ng iba't ibang mga members para i-prosecute yung taong gusto nila or kidnapin. Ang pinakahalimbawa, this is my statement. This is not coming from the State Department.
Katulad na lamang ni PRRD na nakita ninyo, na kinidnap, na wala pa hanggang ngayon, desisyon ang Korte Suprema kung may jurisdiction, kung tama ba ang ginawa ng bangag na pangingidnap kay PRRD at dinala sa ICC. Then, sabi ng state, the ICC's ability to target American nationals and those of other non-state parties must end. Non-state parties referring niya sa Israel dahil alay sang American Israel. The Trump administration stands ready to take additional measures if necessary to systematically dismantle the ICC until it's incapable, threatening American sovereignty. Nakita niyo yun, mga kababayan. Then, mga palangga, dito nag-alsa ang Netherlands at ang Japan at iba't ibang mga international artista. Ano yung international artista? Yung syempre umaayon sa ICC na okay lang mangidnap na katulad ni PRRD. Na umaayon ng mga bansa katulad ni Bangag. Okay? Kaya tayo mapatong-patungan na, kaya kayo diyan mapatong-patungan na mga tariff dahil dahil si Bangag ay sumuway, okay? Sa karapatang pantao ni PRRD na kidnap. So, nakipagsabwatan talaga siya sa ICC at si Zatanas. Sila yan dahil may umamin na mga sundalo na talagang nagkaroon ng bayaran at si Trillanes ang conduit, ang inuutusan ni Zatanas at ni Bangag para makipag-ugnayan sa ICC na ito ay binabayaran nila yung mga representante ng ICC para nga naging successful sila na ipadukot si PRRD. Ngayon mga palangga, okay, ang tanong natin dito sa inyo, alright, tignan natin. Okay, where's that article? So ilang beses na, 'di ba, nag-release ang ICC ng mga sanction statements, 'di ba? Marami na mga ICC judges, prosecutors, well, lahat hindi man lahat, marami sa kanila na talagang sinanction or finreeze ang kanilang mga account, mga assets dito sa Amerika, yung kanilang mga anak na mga nag-aaral dito na may mga US visa ay pinutol yun. Ibig sabihin, hinarangan sa salta natin, sa salitang madaling masalita, hinarangan ng US government dahil nga sa ginagawa nitong ICC na very political, na very kidnapping ang dating na ginawa nila kay PRRD. At kitang-kita mo at gusto rin nila kidnapin si Netanyahu na hindi naman state member. So, eto yung kinagagalit ngayon ng aking Lolo Trump. Alright? So, ang eksena dito, mga kababayan, ang pinag-ugatan din talaga ng galit kasi ni Trump, hindi pa siya, 2025? Hindi pa siya noon presidente, election pa lang, I think, November 2024, ay yung nag-release nga ng warrant of arrest ang ICC na kung saan yung si Netanyahu nga, yung Prime Minister, ay gusto nilang dukutin. Alright? Gusto nilang kidnapin dito sa kanilang mga kasong chuchu-chuchu. Kaya naman, nung pag-upo ni Lolo Trump, ni President Trump, February 6, 2025, ay nag-execute na nga siya pinirmahan niya yung executive order na 14203 na kung saan nag-impose siya ng sanctions sa International Court na pinigil nga yung kanilang mga pakikipag-business o kanilang mga pera o may tagong yaman sila dito sa Amerika. At sinasabi ng ICC, okay? Sinasabi ng White House o ng gobyerno ng Amerika, White House, di ba? Na illegitimate and baseless actions ang ginagawa laban sa Amerikano, laban sa Israel. Hindi ko lang alam ba't hindi pa nababanggit si Pangulong Duterte. Siguro ayaw ni President Trump na mataint yung relationship ng existing, yung current Bangag administration ngayon and the US. You know, the diplomatic chuchu. Alam mo naman yan, mga kababayan, but who knows? Behind the scenes, alam naman ni President Trump na addict si Marcos Jr. Kasi nakita naman lang sa Amerika, umingiwi, di ba? Alam naman nila kung paano maglaro ang mga bangag at nakalagay naman sa Guinness World Records kung gaano ka magnanakaw, tiwali ang Marcos administration.
Then, mga kababayan, etong ang pangyayari ngayon ay panalo na naman sa part natin bilang nananawagan na isarado na itong ICC na ito. Dahil wala naman talaga silang ibang kaso kung di si PRRD lang dahil nga nakipagsabuatan ang Bangag Administration. Ngayon, ang question natin ngayon, makakagalaw ba sila sa kanilang mga finances? Okay? Kasi yung pinaliwanag na natin ang ibig sabihin nito, di ba? Kung lahat ng mga transaksyon, ng mga pera, funding and everything, dumadaan pa rin sa otoridad ng Jamaica. So meaning, kung ngayon ay sinasanction na itong presidente nila at ang isa pa, tinatarget na sila isa-isa dahil sa nakikita ng gobyerno ng Amerika ni Trump na ang ICC ay talaga namang nakikipagpolitika, which is kita-kita naman natin, this is very political. Ang ginagawa nila, yung pakikialam sa Amerika, sa Israel, although ang Pilipinas ay state member tayo, pero we all know na ito ay pakikipagsabuatan ni Bangag sa ngalan ng pera na isinuhol doon sa mga sinabi na natin ng mga pangalan. Na in-expose natin. Meron pa doon isang interpreter, 'di ba, na Amerikana. 'Di ba? Yung kanilang mga gamit na naiwan sa Pilipinas dahil hindi nila mabitbit to, mga shampoo binitbit pinadala pa ng mga isa sa 14 Brave Marines pinadala, 'di ba? Pinaship sa kanila dahil yun ang utos sa kanila. At umamin din naman si Remulla na nakipag-usap sila sa ICC. Nung una, hindi sila umamin. At later on, inamin na si Trillanes ang tulay. Diba? Pabalik-balikan si Trillanes sa Netherlands. Dahil hindi naman saan kukuha ng pera si Trillanes. At inamin mismo ng mga sundalo na talagang binigyan nila ng pera through that sobre itong si Trillanes para makipagsabuatan ng ICC. Kaya deserved ng ICC na maisara sila at i-dismantle sila kung pwede nga durugin na yung ICC at nang makauwi na ang PRRD. Right? So ngayon, ng eksena dito, okay, etong si Tomoko Akani, siya yung pinakamataas nga, di ba? So ngayon, pala March 11, 2024 lang pala siya na-elect as President of the International Criminal Court. Okay. So 24, 25, 26. Pero dapat talagang durugin na. Okay. Dahil siya ngayong head. Alright? So ngayon, siya yung target ng Amerika. Kasi ayaw nilang tumigil eh. Ayaw nilang tumigil. Kaya sila na-sanction. Alright? Kaya sabi ng, ng White House, mga kababayan, sa bagong sanction at in-announce mismo ng ating State Secretary na si Marco Rubio, alright, based on that executive order ni Lolo Trump, itong dalawang opisyal na ito ay talaga naman, okay, promotor dito sa mga paimbestiga sa mga American citizen, alright, kaya naman deserve nilang i-sanction. Right? So ngayon, binasa natin kanina na sabi ng ni Rubio, o sabi ng White House, corrupt and fatally politicized supranational court. Corrupt talaga. Saan ka makakakita na wala, sinekreto nila yung warrant of arrest ni PRRD? Tapos nakaredy na yung eroplano ni Bangag. Nakipagsabuatan ng mga alpot, mga jutang ginemes para hilain si PRRD, kidnapin si PRRD. So dapat lang talagang masanction silang lahat. Kabuang ICC, dapat talaga sila isara. Kaya ngayon umiiyak, okay, etong mga judges, etong presidente ng Japan, although yung ang sinasabi dito ng ICC, ito daw lantarang pag-atake. Okay, sabi niya, this is a flagrant attack laban daw sa kanila. Really? Yung harap-harapan nila o lantaran nilang pagkidnap kay PRRD na nakipagsabuatan sila kay Marcos Jr. Hindi ba flagrant attack yun? Flagrant kidnapping in a broad daylight? Dapat lang silang maisara, mga kababayan. And this is really good. Although umalma yung Japan, okay, sino ba umalma sa kanila?
Dahil nga Japanese citizen ito si Tomoko Akane, yung kanilang Ministry of Foreign Affairs, 'di ba? Ito daw ay very unfortunate. We all know naman na ally, yung Japan at Amerika talagang ganyan sila ang relationship. Pero so this is siguro just a normal, parang sinasabi na ng kanilang foreign minister na, oh, this is really very unfortunate, chuchuchuchu. Who knows kung talaga bang sinasabi nilang very unfortunate o baka, who knows, baka natuwa din sila, 'di ba? Kasi nga American citizen, ang presidente ng, Japanese citizen, yung presidente ng ICC. So it's like parang supporting the judge at Tomoko Akane. Na okay, sige, well, say something na this is very unfortunate. Pero alam nyo na hindi patitinag ang Amerika when it comes to the ICC's kalechihan. At 'di ba pumunta pa nga si Rubio sa Pilipinas na nanawagan na nawag suportahan ang ICC. Remember that? At si Bangag ay suportado ang ICC diyan sa mga kidnapping activities nila kay PRRD. Hindi natin alam yung mga nasa likod ng behind the scenes na mga chikahan. Kaya nga pinapatawan kayo ng tariff, di ba? 12% after that sa mga exporters. Then, yung binlag natin the other day, okay, na intercept ng Amerika na ang gobyerno ng Pilipinas, ang mga tiwali ay nakipagsabuatan sa China, illegal. I'm not talking the whole China. Yung mga illegal sa China na mga illegal importers o mga sindikato na tinatransport ang mga produkto from China to the Philippines, pinapalitan ang branding, rebrand, whatever, tatak, kung ano pa man, pinapalitan kunyari made in or from the Philippines going in here sa US para makatipid ng tariff ang China o ang China o yung mga illegal. O not the whole China, yung mga illegal na mga maaring kasabwat ni Michael Ma, ni Tichico, yan, yung mga special envoy ni Bangag. So dahil nga ang China, ang kanilang mga produkto is like 7, kung naalala natin yung in-report natin, 7.5% up to 100% ang tariff nila depende dun sa mga produkto. So ang sistema nila ngayon, ang kanilang sindikato, tinatransport o nililipat muna, pinapadala sa Pilipinas, pagkasabuatan ng Bangag administration, kasi 12% lang ang tariff. Pagdating dito nga naman, diba, pagpasok, 12% lang ang binayad ng whoever, yun yung kasabwat nila sa China. Then, kung let's say yung particular products na yun is 50% dapat ang tariff. O, anong sasabihin ng illegal na kasabwat ni Satanas? Okay, since nakatipid kami ng 12%, 38%. Okay, so yung 12% ibigay namin sa inyo. And if we're talking about billions of money, this is billions and billions of pera na naman ng mga bangag. Kaya sabi ko sa inyo, ang Bangag administration, akala nyo lang flood control ang pinagkikitaan nila. At yung pinagnanakawan nila. Akala nyo lang yung budget ng bayan. Yung mga external syndicate, external syndicate activity ng mga bangag. Malalim. Malalim ang issue na ito. Kaya mga kababayan, so this is really good thing. Okay? Alright? Hanapin natin yung isa pang article. What the heck? Okay? So this is really good thing, mga palangga, na itong ICC na to, dapat hindi na sila makapag-function. Kasi pag wala na hindi sila makapag-function, wala na silang panggastos, hindi na makapasok yung perang mga funding from different states o different state members o mga bansa. Okay? Ibig sabihin, wala silang pambayad sa kuryente, pambayad sa mga empleyado nila, magbabara na yung mga CR nila dyan, wala na silang mga tao na mag-maintain, wala nang pasweldo, uuwi na yan sa kanilang mga bansa. Yung mga putang inang yan na nakikipagsabuatan sa kidnapping dito kay Bangag administration. Kaya I hope, President Trump, pag naririnig mo ko, kala mo naririnig, for sure, alam nila to ang gawain ng mga bangag, durugin nyo na yung ICC, isaran nyo na yan. Ang Netherlands, nagsalita din, anong sabi ng Netherlands, mga kababayan, okay, kinukundina din nila ang pag-sanction, natural. Okay, nasa kanila yun eh. But ganun pa man, ang tanong ng bayan, ano ang pakinabang
ni PRRD dito. Laki, Pag naisara yan, uuwi na ang PRRD natin. Pag wala nang malamon yung mga judges na yan, hindi na sila makagalaw. Yung mga bangko nila naka-freeze na. Right? Dahil malupit, okay? Malupit talaga ano tawag diyan, yung paninindigan ni President Trump. Okay, hindi na sila makaka-travel. Wala na silang credit card, whatever, cash to cash. Lang ngayon, wala nang cash. Unless na lang, kung meron silang mga kamag-anak na mayaman, o hiramin mo muna yung credit card ko, supplementary ka muna. Pwede nilang gawin yun actually eh. Pero ang tanong, okay, lahat ba sila may ganun? Kasi di ba yung isang judge siya nagsalita na namumroblema sila, wala silang pambayad sa kuryente. I forgot his name, yung kulot. Okay? Si Carranza. Was it Carranza, di ba? Yung isa dyan sa prosecutors dyan sa kaso ni PRRD. Si Carranza, yung parang pancit canton yung buhok. So, ang question, titigil ba yung paglilitis kay PRRD? Sa una, medyo tuloy-tuloy pa yan. Pero pag wala na silang pera, mga kababayan, hindi na sila makakagalaw, lahat yan titigil. Kaya ang ending niyan, mapapauwi na yung PRRD. Ang gusto ko nga, talagang grabe yung gawin ng talagang lahat, not only the president, lahat sila ng mga judges, whether kung sino man sila, lahat buong ICC i-paralyze ng Amerika para hindi na sila makagalaw at nang matapos na ang kanilang pagiging political allies ng mga adictus benedictus katulad ni Bangag. Yan ang ine-expect natin mga kababayan dahil hindi naman talaga papatinag si President Trump dito sa ginagawa ng ICC. Ayan, ginalaw-galaw pa kasi nila yung mga American citizen na hindi naman tayo miyembro. Diba? Hindi tayo miyembro dito. Pag sinabing tayo, dalawa kasi tayo, Pilipinas at Amerika. So ang Amerika ay hindi miyembro, bakit nila sasaklawan? Bakit sila makikialam? Hindi ba mga pakaalamera? May sariling batas dito. Dito mananagot ang Amerikano. Kung may kasalanan man siya, bakit pakikialaman ng mga putang ina sa ICC? Hindi naman tayo miyembro dyan. Even nga kay Pangulong Duterte, kung hindi nila nakipagsabatan si Liza Tanas at si Bangag, kinidnap si PRRD, wala sana si PRRD dyan. Kaya I can't wait, mga kababayan, na masarado na itong kabangagan ng ICC. Alright? So yan ang ina-expect. What do you think? Okay? Ano sa tingin niyo? Masasara na ba yung ICC na yan? Okay, wala ba sa atin, hindi ko nakikita yung inyong mga okay, ang inyong mga comment section, but you're always there. So ang natin dito, I'm so excited na lahat i-paralyze na. Wala na sila pabayad sa kuryente, lahat isarado na yung ICC na yan kasi they're not there naman para panagutin ang talagang, makasalanan. Nandiyan dyan sila, the fact na tumatanggap sila ng pera based dito sa statement ng 14 Brave Marines. Okay? Nasa pamamagitan ni Trillanes. At syempre, hindi gagalaw si Trillanes kundi inusutan ni Zatanas at tumanggap sila ng pera. Yung kanilang mga representative, wala na silang kwenta sa mundong ito. Yung mga kadyutahang Rome Statute na yan, kung isa, dalawa, tatlo, apat, nilang mga kasamahan, o mga, not kasamahan mga judges, ay nakipagsabuatan kay Liza. Hindi pa nga natin alam behind the scenes kung anong niregalo ni Liza Tanas doon kay Sora. Basta yung mga pangalan na yun, hindi ko kabisado. Yung pinakita natin, yung mga passports. Expose ko yan sa inyo 2024. Nung pumasok sila. Diba? And I hope one day Zaldico will speak up about it dahil meron din siyang kaalaman dyan. Diba? Naalala niyo yun? Yeah, Zaldio, speak up about that at idiin mo lalo ang Bangag na presidente at si Liza Tanas. Dahil lahat kayo, ang mangyayari sa inyo, tatakbo na lang kayo ng ibang bansa like you, Zaldi. Like now, si Loren Legarda and Leandro Leviste. Diba? Na ngayon ay sinasabi ng ombudsman na baka daw nag-file na ng asylum sa Paris o sa France. Right? Sabi muna ni Luz Beminda, hindi naman court yan. Well, International Criminal Court, binuo ng mga sama-sama o iba't ibang klaseng bansa. Pero nag-overboard na sila eh. Diba? Ayaw nilang, may nakalagay sa Rome Statute, kung natatama natin, Article 59,
na dapat ipresenta muna ang isang nasasakdal na sinasabi na ganito na may ginawang mga human rights sucho katulad